Mga ka-DDS, ang saya-saya! Duterte! Duterte! Napakasaya talaga ng mga DDS ngayon, mga tol. Tuwang-tuwa sila, pinupuri nila. Palakpakan! Pinupuri nila ngayon ang Korte Suprema. Tuwang-tuwa sila sa naging desisyon nito, mga tol. Babasahin ko sa inyo kung ano po yung naging desisyon ng Korte Suprema. Ito po sa inilabas po na post ng Korte Suprema sa kanilang Facebook page, nakalagay po ang mga sumusunod. Hindi ko lang alam kung tanga talaga tong mga Duterte supporter o nagpapakabobo lang talaga no? Ang linaw naman po ng sinasabi po dito. Sa sesyon nito ngayong araw, ika-10 ng Hunyo 2026, inaksyonan ng Korte Suprema ang petisyon ni John Barry T. Tayam laban kina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pilar Pia Cayetano, and Senator Loren Legarda. At isinantabi ang petisyong inihain ni Tayam dahil sa lack of legal standing o kawalan ng karapatang magdemanda. Panalo tayo, mga ka-DDS! Duterte! 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 Babasahin ko sa inyo yung mga post po nitong ng mga DDS. Ito, ang dami. Ano? Ang daming mga post dito, mga tol. Ito. Sabi po dito, tinagpa sina Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Joel Villanueva, tapos ito pa, karapatan ng mga mamamayang Pilipino kung ano ang katotohanan. So legitimate ang grupo ni Senator Cayetano. Toink, toink, toink. Ito na talaga ang patunay na sana tuloy bukas ang Blue Ribbon. Toink, toink, toink. Anak ng teteng, akala ko ba mga DDS nanonood kayo sa mga idolo ninyo? Sinabi na ni Senator Rodante Marcoleta na hindi ipagpapatuloy ang Blue Ribbon Committee kuno nila hearing bukas bilang pagrespeto sa mga naging biktima ng earthquake diyan sa Mindanao. Talaga kayo, kailangan pa bang ako magsabi niyan sa inyo? Ito pa, walang pinsala dahil hindi yan. Mahusay yung nag-isip noon. Ito pa. Binitin pa ng Supreme Court kasi parang hindi pa sila nag-rule sa issue. Ito pa, saludo sa inyo, Supreme Court. Thanks for your services. Samantalang nung nakaraang mga araw, minumura nila ang Korte Suprema. Ano? Ay nako, basahin natin. Napakaraming mga komento dito, mga tol. Sabi pa nito, solidong balita. Sabi pa rito, this is already telling. Office of Senator Alan Peter Cayetano. Legitimate Senate President. Ay nako, talaga nga naman. Maraming salamat po at nandyan kayo naninindigan sa kaayusan ng law sa Pilipinas. Kayo na lang po at Cayetano Block ang gumagawa ng tama sa gobyerno sa kasalukuyan. Maraming salamat po na ipaglaban ng totoo, bylaws at katarungan. Thank you, Supreme Court. Walang magagawa ang mga demonyo kapag si Lord ang kumilos kahit sambayan ng Pilipino. Nagiging makadiyos pa. Anak ng teteng na yan. Tuloy ang BRC bukas. Nako, iiyak na yan ng mga scammer fake. Grabe na to, mga tol. Hindi ko maiwasang hindi matawa. Unang-una, hindi kayo nanonood ng balita sa mismong pinupuon ninyong mga Duterte o kung sino man sinusuportahan yung politiko. Kay Rodante Marcoleta na nga mismo nang galing, hindi tuloy ang BRC hearing nila bukas kasi respeto daw po sa mga unfortunately na biktima ng kalamidad, earthquake diyan po sa Mindanao. Buksan nyo naman yung isipan ninyo, mga DDS. Ito pa, very clear, no? Ito, basahin natin, napakarami, grabe, hindi ko alam kung matatawa pa ako, pero natatawa ako, maaawa na sa mga ito, no? Senator Alan Cayetano is the legal Senate President. Good job, Supreme Court. Nasa tama po yung desisyon nyo. Kahit co-equal ang Senate at Supreme Court, ay kayo pa rin Supreme Court. Ang powerful, lalo na sa panahong ito. Ay, nako. Akala siguro basta-basta na lang pwedeng magpetisyon. Tama naman yon, no? Ito pa,
Thank you, Supreme Court, sa paglilinaw. SP Alan Cayetano ang lehitimo by legal majority votes. May nangaasar pa. So, paano na tayo nito? Vicente Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo in action. Ano na ngayon? Tinatagpa sila. Ay, nako, nakakatuwang basahin ito mga tol. Grabe talaga, kabubuhan po ito. No? Sorry, kabubuhan po talaga ito, kabubuhan. Tulfo ang kolorum-korum ni Tulfo. Nako naman, grabe na to. No? Oh, ito pa, abangan bukas ang BRC ni Marcoleta. Ay, talaga. Sinusuportahan nila yung mga politiko pero di nila alam kung ano ginagawa nito. Sinusuportahan nila ang Blue Ribbon Committee kuno hearing ni Marcoleta pero hindi nila alam na si Marcoleta mismo ang nagsabi na hindi tuloy ang hearing bukas. Ay, nako, talaga nga naman. Sabi pa nitong isa, basahin mo, impostor, Senator Win Gatchalian. Ang teting naman. Mga tol, nabobobo na ako dito. My goodness! My goodness! Ay, nako, mga tol. My goodness, nakakabobo na to. Grabe, ituloy lang natin. Ang saya basahin. Ang saya basahin. Ano? Sabi pa dito, paano yung sinasabi ni Auntie Claire na si Win ang kinikilala ng Malacanang as SP? Patawa kayo, Auntie Claire. Ay, naku po. Naku po. Kay BBM kasi naniniwala yung 12 senador na sina Win Gatchalian na kesyo kinikilala daw sila ng Pangulo. Supreme Court of the Philippines, Honorable Justices, sobrang nagkakagulo yung 12 senador na yan. Imagine, wala naman pandemic porque mahiring sa flood control scam, nagde-declare sila ng sarili nilang work from home arrangement. Sino kaya ang nagpapabaya sa tungkulin ngayon? Last time, kesyo may hearing daw, puro pagdepensa sa mga sarili nila ang naririnig po namin. Wala naman talagang investigasyon ang nangyayari. Please po, Honorable Justices, ang dami na pong naaapektuhan sa mga nangyari. Very obvious naman po na kaya malakas ang loob ng 12 senator na yan ay dahil may basbas ng Malacanang. Pakitulungan na po ninyo, please, ang sambayan ng Pilipino sa mapang-abusong admin na ito. Grabe mga tol. Nung nakaraang araw lamang, kailan ba naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, no? Na binabasura yung petisyon ni Ronald De La Rosa a week ago, 2 weeks ago, no? Grabe kung ano ang mga comment nila, napakasama ng mga comment nila sa Korte Suprema noong mga nakaraang araw na yon. Kung ano-ano yung mga pinagsasasabi nila, mga nabayaran na raw po ng maleta ang Korte Suprema, pinagmumura nila yung mga justices na hindi kumampi. Ngayon, puring-puri nila yung Korte Suprema.